Alam mo yung gabi na sobrang tahimik. Parang may sariling tunog ang hangin. Ganun ang vibe ng gabing yon sa Zamboanga. Galing ako sa isang team offsite. Light lang, konting kwentuhan, konting food trip sa Paseo del Mar. Pag uwi ko, nag-decide akong maglakad pa uwi. Wala lang, para lang maklear ang utak ko. Zamboanga has always felt mystical to me. The name itself, Jambangan, means land of flowers. Pero sa ilalim ng ganda, may mga kwentong hindi basta-basta ikinukwento. Mga kwento ng kende-kende, ng mga nilalang na hindi mo dapat tinititigan ng matagal. Pero pokong, akala ko sa Indonesia lang yun uso. Habang naglalakad ako sa may old cemetery area, yung malapit sa Fort Pilar, may nadaanan akong lumang bahay na parang abandonado. Hindi siya mukhang haunted, pero may kakaibang lamig na parang hindi galing sa hangin. Sa gilid ng bahay, may bakanting lote na may mga damong sobrang taas. Sa gitna, may puting anyo. Akala ko plastik lang o basahan. Pero habang papalapit ako, napansin kong parang may hugis tao. Nakabalot. Nakataling paa. Hindi gumagalaw. Hindi ako agad natakot. Curious lang. Pero habang tinititigan ko, napansin kong hindi siya nakahiga. Nakatayo. At kahit nakatali ang paa, parang may slight na paggalaw. Hindi lakad. Hindi hinto. Parang nag-hover. Bigla akong kinilabutan. Naalala ko yung kwento ng pokong. Kaluluwa ng tao na hindi naalisan ng tali sa paa bago ilibing. Sa Islam, dapat tinatanggal ang tali para makatawid ang kaluluwa. Kung hindi, nagiging restless spirit sila. At sa Zamboanga, dahil sa mix ng kultura ng Muslim, Christian, at Indigenous, may mga kwentong nagsasabi na may mga pokong na hindi lang sa Indonesia nagpaparamdam. Tumalikod ako at hindi na ako tumingin ulit. Pero habang naglalakad ako palayo, naramdaman kong parang may nakasunod sa akin. Hindi hakbang, hindi yabag, ngunit parang pag-angat ng hangin. Pagdating ko sa bahay, sinubukan kong i-rationalize. Baka pagod lang. Baka nag-halusinate lang ako. Pero kinabukasan, may balita sa barangay na may nakitang katawan sa bakanting lote. Hindi pa lubusang naaagnas, nakabalot sa puting tela. At ang paa, nakatali pa rin. Walang nakakita kung sino ang naglagay. Walang record ng nawawalang tao. Pero may mga matatanda sa lugar na nagsabing matagal na raw may nagpaparamdam doon. Isang nilalang na hindi matahimik. Isang pokong na hindi dapat makita. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung nakita ko. Pero tuwing dumadaan ako sa lugar na yon, parang may mga mata sa likod ko. Hindi gumagalaw, pero laging naroon. Ako si Hannah, at ito ang aking Haunted Journal.